Kakapasok lang, confirm sa wakas, sarado na ang case Mig Zubiri, inulat sa Kongreso, DOJ, ginulat si Risa. Ano na naman ito? Ayan, syempre, etong balitang ating papanoorin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Ito po ay nagmula kay Banat Kapanig TV. Ayan, syempre, bisita po kayo sa channel ni Banat Kapanig TV at ilalagay natin yan dito sa description box yung kanyang link. Ayan, syempre, para makasagap kayo ng mga matitinding balitang kanyang inilalabas. Ayan, syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa balitang ating matutunghayan ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Alam po ninyo, Ayun, si Sir Badong. ito, iyak na naman to si Ontiveros. Iyak na naman. Bakit? Ano na naman? Ito po ang sinabi ni Senate President Zubiri. Wala munang arrest order para kay Kibuloy. Ayan. Ito po ang kanyang paliwanag. Remember the family issue about the indirect contempt? Natatandaan nyo po yun, yung pinakulong ng Senado si Ong at saka si Bargani ba yun? Si Ong nakulong sila, di ba? Sa contempt. Remember, family issue about the indirect contempt. So under the ruling of the Supreme Court, we must exhaust all legal avenues. In other words, due process. So ang request ko kay Senator Risa, all she has to do is come up with another committee hearing and really quickly, maybe today or tomorrow or Monday, to give a show cause order ayon kay Senate President Mig Zubiri. Hindi na po sila kasi may order na po yung Supreme Court na hindi ka basta-basta magpakulong, no? Ng mga tao, lalo na kung hindi dumadaan sa due process. Ito po, may due process eh. Hindi mo pwedeng orderan na ikulong si Kibuloy kasi inorderan nila na sumagot. 'Di ba? Nagsabi siya, nag-show cause order. Para po, maganda po ito, pinapaliwanag ng hindi abogado, ako yun. Ang show cause order, ayun ay kasulatan, nagre-request kay Kibuloy, sige, ipaliwanag mo kung bakit ka hindi dapat makontempt. Within 48 hours, pag hindi ka nagpaliwanag, iko-contempt ka na. Nagpaliwanag. So, ang due process, sasagot ngayon yung Senado, batay doon sa paliwanag ni Kibuloy. Kung ito ba ay katanggap-tanggap sa kanila o hindi. Ibig sabihin, dapat isasalang na uli nila yan sa Senado o kaya pagpapasyahan ni Zubiri na ang yung mga katwiran sa yung show cause order. Sabi ko nga sa inyo, hindi po pwedeng ipapahuli nyo si Kibuloy. Ang daming abogado niyan eh. Hindi po pwedeng hindi lumapit yan sa Supreme Court. Di po ba? Okay. Pero, ang siguro kaya iiyak to si Senator Risa Ontiveros dahil yung Kongreso nakipag-unahan eh. Yung House of Representatives nakipag-unahan sa Senado kung sino makakadakip. Kita nyo ang laki po ng problema ng Pilipinas. Wala tayong na-attract na foreign investors. Pero tignan nyo po kung kanino sila nakapokus. Ayun, yun ang problema, no? Talagang paulit-ulit natin ng pinag-uusapan. Eto, mas maganda kayo, paulit-ulit natin pinag-uusapan para naman medyo, magising naman sila sa katotohanan. Hindi naman siya problema ng bansa. Hindi naman apektado ang bansa kung ano man ang pinaparatang sa kanya. Hindi tayo maapektuhan dyan. Kapag nakulong ba si Kibuloy, magugutom tayo. No? Kapag ba nakulong si Kibuloy, hihinto na yung buhay natin. Dahil sinasabi nga ni Pastor na he's the Son of God. Pero para sa akin lahat naman tayo anak ng Diyos. Hindi lang naman isang tao, dalawang tao. Kaya nga tayo nandito lahat eh. Dahil tayo ay nilikha ng Diyos. No, hindi ko naman inaano yung sinasabi ni Pastor. Pero para sa akin, yun ang paniniwala ko. Lahat tayo ay nilalang ng Diyos. No, siguro kay Pastor, yung sinasabi nga niya na he's a Son of God. Siyempre, baka sinasabi niya may mga aparisyon na ginagawa sa kanya. Ganun. Sa kanila na yun. Labas na tayo ron. No? At saka hindi na dapat talaga pinagtutuunan ng pansin yan sa Senado o sa Kongreso. Hindi na dapat nila pag-unahan yan eh. Kung sino ang unang-unang makakapag-dakip dyan kay Pastor. No? Kaya nga sinasabi ko ano ba ang magiging credits niyan sa bansa natin kung sakaling mahuli nyo si Pastor? Hindi ba wala din? Kahit sabihin na baka bumango yung pangalan nyo. Malabo. Kasi hindi yan ang gagawing basihan ng mga tao.
Alam nyo ba kung anong basihan ang gagawin ng mga tao? Is kung ano ang tunay na nagagawa nyo para sa mga Pilipino. Ano ba ang problema ng bansa na nare-resolba nyo? O ipinaglalaban nyo dyan sa kinauupuan nyo? Ganin yun. No? Kay pastor kasi wala yan. Useless. O nandiyan dyan na gusto nyong tumulong, no? Na sa mga biktima, na sinasabi nyong biktima ni pastor na nagrereklamo sa kanya. Hindi rin naman masamang tumulong. Yung pagtulong na yon is hindi nyo na dapat dyan dinadala. Dapat yan, Supreme Court, sa korte, doon dalin ang problema na yan. Tulungan nyo ang mga witness, tulungan nyo yung mga nagrereklamo kay pastor, ipunin nyo ang ebidensya, doon nyo sa korte dalin. Doon pag-usapan yan. Diba? Hindi naman sa pinagtatanggol si Kibuloy nga. Paulit-ulit tayo. Iba kasi sinasabi, pinagtatanggol mo si Kibuloy. Diyos ko naman po, ang sinasabi po natin dito is dapat sa korte na lang yan pag-usapan. Kahit na sabihin yung may karapatan mag-imbestiga ang Senado. Diba? Oh yes, may karapatan talaga silang mag-imbestiga. Pero ang tanong dyan, ano ba ang kinurakot ni Kibuloy sa gobyerno? Meron ba? Oh, si Kibuloy ba ay naging threat sa bansa natin? Si Kibuloy ba ang naging dahilan ng paghihirap ng bansa natin? Si Kibuloy ba naging dahilan ng pagtaas ng mga bilihin sa atin? Di ba hindi? Si Kibuloy ba ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng issue ang PCSO? Di ba hindi? Ang daming pwedeng pag-usapan. At si Kibuloy ba ang may hawak ng China? Di ba? Ang daming problema ng bansa na dapat mas pagkaabalahan dyan sa mga sangay na yan. Ibalato na lang natin si Kibuloy sa korte. Korte na ang magpapatunay dyan kung may sala siya o wala. Magtiwala tayo sa korte, kaya nga tayo may korte. Hindi na yung ubusin ng oras dyan. Dahil kahit mapatunayan nyo o wala kayong mapatunayan dyan, hindi pa rin magiging basihan ng mga tao yan. Di ba ba? Ang gagaling ng mga ano natin. Ang tataas ng tungkulin yan, ng mga yan. Mataas ang presyo ng bilihin, tumataas po ang presyo ng bilihin Pataas pa. pa rin ang pataas. No? Katunayan yan, meron tayong inflation. Kasi, alam ko hindi nila mararamdaman yung pagtaas ng bilihin dahil may mga pera naman sila kung tutuusin. Kasi kung ikaw marami kang pera, mayaman ka, di ba? Hindi mo mapapansin ang pagtaas ng bilihin. Hindi mo iindayin. Siguro mapansin mo, yung taas na ng bigas okay. Bili ka yung pinakamaganda. Tumaas lang siguro ng 30 yan, okay. No? Pero alam nyo ba kung sino ang tunay na tinatamaan dito ng pagtaas ng mga yan, ng mga bilihin na yan? Yung mga kababayan natin na mahihirap. At yung mga kababayan natin na minimum, ganto, minsan below minimum pa yung sweldo nila, sila yung naaapektuhan. Kami, ganun. Kasi ayoko naman magmayabang dito na sabihin ko, hindi ako naapektuhan sa pagtaas niyan. Diba? Hindi. Lahat tayo naaapektuhan dyan. Siguro yung mga mayayaman, yung may mga pera naman, is hindi naapektuhan. So, pwedeng masabihin dyan, kahit naman tumataas ang bilihin, may diskarte ka naman eh. Diba? Magsipag ka lang. Yun nga Siyempre, nagsisipag ka. Oo, nandudoon na tayo. Nagsisipag tayong lahat. Naghahanap buhay tayong lahat para tayo ay may makain, may maipon para sa pamilya natin. Lahat tayo gumagawa ng paraan. Pero siyempre, mas maganda kung mapapababa yung mga presyo, 'di ba? Kahit papaano is malaking tulong na sa atin 'yon. No? Yung sosobra mas maiipon pa para sa kinabukasan ng pamilya. Tumataas talaga yung presyo ng bilihin. Pati lalong-lalo na po yung bigas, no? Hindi Yes. natin maawat-awat, pero nagbebenta tayo ng mura sa mga traders. Yun po yung Ingay ng mga aso. tapos ayaw niyong imbestigahan. Dapat doon kayo nagpapaunahan eh. Kayo nagpapaunahan na makulong yung mga utak niyang sa NFA na yan. Hindi. Nag-uunahan kayo mapakulong si Kibuloy. Yan yung mga NFA, yung sinasabi nga ni Sir Badong. Ayan, pwedeng pag-usapan yan dyan. Dahil dapat talaga yan. Dahil parte ng na yan sa natin sa mga mamamayan natin, yung mga bigas-bigas na yan. Bakit nagmamahalan? Bakit ganito, ganyan, di ba?
Tingnan niyo po sila kung paano po sila lumutas ng problema ng Pilipinas. Ang dami pong problema ng Pilipinas ngayon. No? O, ngayon, nagbigay kayo ayuda. Alam ng mga Pilipino, pinagmamalaki nyo. May ayuda. Wala naman kami naririnig kung saan ang pipila. O, yung mga tao po, nagtatanong na, marami na po nagtatanong, saan po ang pila ng ayuda? Bakit po hindi kami nakakarinig? Hindi kami nasasabi na may ayuda na pala. May ayuda na po. Maghanap po kayo sa mga congressman nyo, sa mga mayor, sa DSWD, magtanong. Oo, may naririnig ako mga ayuda-ayuda. May nakikita nga ako sa online yan, mga nakalista yung mga pangalan. Po kayo. Wala pong lusot eh. Ito po ang may mga ayuda, commercial muna. Yung pinakamahirap, kasama ba kayo sa pinakamahirap? Ayan, 4-piece. Yung ano ba yung IX? Hindi ko alam yung IX eh. Yung basta mahirap pa rin. Pinakamahirap, yung mahihirap, IX naman. 4-piece yung pinakamahirap, di ba? IX yung mahirap ka lang. Yung may trabaho ka at hindi sumasapat, meron pa rin. Ano po tawag naman doon? Ano na nga yung tawag? Akap? Akap, no? Oh, lahat. Oh, kita nyo naman, puro kabubuhan na naman daw. Okay na rito. Kung tutusin yung ayuda, o sige, pagpalagay natin, o may maitutulong yan. Gaano ba katagal ang itutulong niyang ayuda? O, kasi dito, wala namang pandemic, wala naman tayong na krisis na napakabigat na hindi nakakapagtrabaho yung mga Pilipino, hindi nakakadiskarte, no? Hindi kailangan ng ayuda ngayon. So kung maibibigay nyo nga yan, naibigay nyo, ito nabigyan nyo ng ayuda. Sa tingin nyo, gaano katagal itatagal yan? Diba? Saglit lang yan, mauubos agad. Dahil sa mahal ng bilihin ngayon, baka nga 1 araw, 2 araw lang abutin yan. Pinakamatagal na siguro, kulang 1 linggo. Oh, bakit hindi nyo na lang resolbahin yung pagmahal ng mga bilihin ngayon? Bakit hindi nyo pag-usapan dyan? Bakit hindi yan ang ilaban nyo na, bakit ganito yung mga bilihin sa atin ngayon? Sino ba ang may mga kasalada? Iyon ang mga imbestigahan nyo kung bakit ganito. No, hindi rin pwedeng sabihin na, sa ibang bansa kasi nagmamahal din. Hindi, siguro naman may paraan. 'Di ba? Kung may paraan. 'Di ba? Kung gugustuhin nyo pala may paraan. Kung ayaw may dahilan. Ganon yun eh. Huwag nating gawing tamad ang mga Pilipino. Huwag nating gawing ganon. Masipag ang mga Pilipino eh. At madidiskarte ang mga Pilipino. Alam natin yan. Number 1 tayo sa pagiging madiskarte. Para sa akin, yun ang nakikita ko. Kayang-kaya yan. So, syempre, yung ayuda is pera yan. Kahit pa paano. Pero sayang lang eh. 'Di ba? Sayang lang. Hindi ko naman kinokontra yung ibang kumukuha ng ayuda. Pero, isipin nyo po, 'di ba? O, sige, pagpalagay natin, may natatanggap po kayong ayuda. Mas maganda rin sana kung mababa yung mga bilihin ngayon, kahit pa paano. Yung ayuda talagang nakukuha nyo is pwedeng tumagal. 'Di ba? Mas malaki talaga ang maitutulong sa inyo o sa ating lahat. Ganun yan. Sa panahon ngayon, hindi pa natin kailangan yan. Ang kailangan natin ngayon, maresolbahan kung ano yung mga problema ngayon dito sa Pilipinas. Kung bakit naghihirap ang mga tao. Bakit ayaw taasan ang sweldo ng mga tao ngayon. Yun yung ipaglaban. Pababain ng mga bilihin, kahit papaano, pababain, hindi naman sobrang baba. Yung kakayanin na ng mga tao. At taasan ang sweldo ng mga trabahador natin. Yun ang pinakamaganda. At magdagdag ng mga trabaho. Mas maganda yun. Yan po, kaya walang lusot. Basta pakiramdam nyo mahirap kayo, kinakapos kayo kahit may trabaho. Dapat tumanggap kayo kasi 500 billion po ang budget na pinasa ng Kongreso. Sana all. 500 billion. Yung kung nakatanggap kayo ng 2 ayuda nung panahon ni Duterte, yung 2 ayuda na yun, ang budget lang po nun ay 350 billion. So ano po ang mas mataas? 500 billion o 350 billion? 500 billion po ang mas mataas. Ngayon po ang mas mataas. Kaya kung nakatanggap kayo ng 2 ayuda noon na 305 billion lang ang budget, dapat mas malaki ngayon. Jackpot ngayon. Brown out tuloy tayo. Okay. Tuloy na natin. Ngayon, sa dami po ng problema ng Pilipinas, partida, wala pa pong pumuputok na bulkan, wala pa po tayong super typhoon, wala pa po tayong lindol. Swerte nga kung tutusin eh. No? Panay man-made po, panay man-made. Baka naman sa kakabigay ng ayuda ngayon kung meron man silang inilabas.
Eh baka kung dumating yung mga kalamidad na yan, wala nang mailabas. Di ba? Ayun ang mahirap doon. Di ba? Naglabas ka ng ayuda na hindi naman kailangan, no? Tapos, biglang nagkaroon ng ganyan. Naku, hindi utangan na naman mangyayari. Yung mga man-made na ibig sabihin, kaya tumaas ang presyo, nag-hoard. Oh, tignan po ninyo ha. Sa lahat po, mataas ang presyo ng bigas. Ha? 60, 70. Pero po, nagbebenta po tayo. Tayo mismo nagbenta sa mga mayayaman na mga traders ng bigas ng 25 pesos. Ayun, buti pa sa kanila mura. Hindi mura, nyo binenta tapos sa mahihirap. ibebenta sa mga mahihirap. No? Anak, Parang ito na. unfair naman yun. Mayaman na yun. Hindi nga nila iindahin ng presyo nun pag nagmahal eh. So, ibebenta sa kanila. Dahil may negosyo sila ng mga bigasan. Ganito, mura. Tapos, pagdating doon sa mga mahihirap ngayon, syempre, sa mga kababayan natin, bibili sila mahal. O, di ba? Tama naman si Sir Badong doon sa punto na yun. Bakit hindi na lang ibenta sa lahat ng mga mamamayan dito, lalo na yung mga kababayan nating mahihirap, doon ibenta yung bigas na mura o magkaroon sila ng ganun. 'Di ba? Mas kailangan nila yon kaysa mga mayayaman, 'di ba? Kaya nga may kasabihan, ang mayaman ay lalo pang nagpapayaman, 'di ba? Yung kanta ni Glock 9. No? 'Yun ang mahirap sa atin eh. Kaya kahit sabihin na resolbahin ang kahirapan, hindi na ako naniniwala eh. Pag ako nakakadinig doon sa mga politiko, doon sa mga kakandidato, ating susolusyonan ang kahirapan sa Pilipinas. Gas-gas na yung ganung usapan eh. Wala na, paulit-ulit. Parang sirang plaka na lang. Lahat sila, puro ganun ang sinasabi. Ay, sa tagal ng ganun sinasabi, ano nangyari? Sino sa inyo ang ayaw bumili ng 25 pesos? Hindi po sa atin binenta. Binenta doon sa mga munyaman. Sa mga traders, ibebenta naman nila ng 60, 70. Ayun lang. Ang tanong ko, bakit? Bakit po? Kung sana ba sila ibebenta yun nila yung 25 na binenta sa kanila, tapos ibebenta sa mga kababayan natin ng mga 35, kahit 40, okay na yun. Kaya-kaya na yun. Yung ibebenta ng benching ko. Tapos Yan ang mga ibebenta dapat nilulutas, 80, hindi no? kayo kibuloy ng kibuloy. Isang komite lang dapat yung kay kibuloy. Buong Senado, buong Kongreso, kibuloy. Si kibuloy ba, pag nakulong ba si kibuloy, lukas na problema natin. Ayun lahat. yung sinasabi ko. Antitindi. Si Sir Badong. Nakatutok lahat kay kibuloy. Oo. Buong Kongreso, buong Senado, kibuloy lahat. Ang dami nating problema. Ang ingay Alam niyo po, talaga ng ngayon mga pa lang aso. yan. Ang ingay talaga ng mga aso sa kapitbahay ko. Bakit pa kayo ngayon tsumempo? Pero hayaan nyo na mga katunay, dinig nyo naman yung boses ko eh. Pag tuloy-tuloy po na walang pumapasok sa ating investment, mukhang yun na, doon lang po umaasa si Pangulong Marcos eh. Sa investment eh. O kaya mag-iiyakan to, iyak ka Risa, lalo na kung may warrant of arrest na yun. Yung Kongreso may warrant of arrest eh. Kinontempt nila eh. Okay, syempre, madali lang po yan. Sasabihin lang ng Supreme Court, puta, may rolling na nga kami. Hindi kayo basta-basta pwede magpakulong. Okay, balik po tayo. Balik po tayo rito sa topic natin. Kinumpirma po nila, hindi po nila sinabing zero, no? nung galing po sa Germany, akala ko matalino ka. Opo, matalino po ako. Kaya lang, hindi mo ako maintindihan eh. Simple na paliwanag ko. Mamaya mga tanong ha. Yung mga tanong mamaya. Okay. Kinumpirma po nila ngayon kasi nung tatandaan nyo, nung galing sa Germany, siyempre ako, sinusubaybayan natin yan eh. Bakit ba luwas ng luwas? Bakit ba ikot ng ikot? Huwag po nating kasanayan na ikot ng ikot. Wala na tayong nahihita sa pag-ikot. Gastos tayo ng gastos sa pera, ng pera ng taong bayan. Okay. Paano ko natiyak na zero pledge ng Czech Republic? Nung umalis sila, bago sila lumipat papunta ng Czech Republic, sabi dito sa media, 4 billion ang pledge. Hindi nila sinasabing pledge. Ang sinasabi nila, kung ano man ang sabi, investment. $4 billion investment ng Germany. O ngayon, ano po balita ngayon? Ito po ang balita ngayon. $4 billion nakuha sa Germany at Czech Republic. O di ibig sabihin, zero sa Czech Republic. Imaginin po ninyo, no? Bakit ba tayo nagpunta sa Czech Republic? Wala naman po, kaya tayo nagpunta dyan dahil nakikipagkaibigan tayo. Hindi po yun. Ang layo na po ng mga Europe na yan. Kung may mga okay pa, pag dito sa Southeast Asia, sabihin natin, ikutin niya yung Southeast Asia, talagang pakikipagkaibigan niya na may silbi. Eh yun, layo-layo na nun. Inimbitahan daw. Inimbitahan lang pala, tapos wala naman pala tayong mahita.
No, mas maganda yun. Pag ikaw pumupunta ka sa mga ganun, yung talagang pag-uusapan talaga, yung may maitutulong sa atin. Lalong-lalo na yung mga investor na makapasok sa atin. Pero parang nagdadalawang isip din tayo sa ganun eh. Di ba nagkakaroon tayo ng komento? Paano papasok yung mga investor kung ganito kagulo rito? Inaaksaya po Hindi gere eh. Ang nangyayari, ang gulo rito, ewan ko ba? ninyo yung pera namin. Lutasin nyo muna, bakit wala nag-i-invest sa atin? Alam niyo po, ang Yun numero lang. uno? Numero uno pong dahilan kung Hindi bakit tayo mahirap makaakit. mag-invest sa Pilipinas. Ito po, konkreto to. Mayroon tayong halimbawa. Ayaw ng mga investors na nag-iisip sila yung walang continuity. No? 6 years lang tapos ano nang gagawin natin? Nakakaano na po ba? Tutuloy pa ba sila ng ganitong sistema? Hindi po ubra. Yung mga negosyante po, negosyante yan for life. Hindi po yan negosyante for 6 years lang. Dito sa Pilipinas, kaya nga natin gusto ako personally kaya ako binoto talaga si BBM Sara. Kasi sila lang po yung nagsasabi ng continuity. Yan yung sinasabi ko sa inyo noon eh. Wala pong matinong foreign investors na nag-iisip na every 6 years manghuhula sila. Walang katatagan eh. Katulad ngayon, Kailangan 6 years yung may na nakalipas. nagtutuloy. Yun ang Hirap gusto na hirap nila eh. tayong kumuha ng investment. Hirap na hirap tayo. Real talk po. Tinitiyak ko sa inyo, wala pa nasimulan sa Build Better More. Build, di ba? Binago pa, Build Better More. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV at syempre yung boses na yun na nagmula kay Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa tinalakay natin ngayon itong video hatid sa atin ni Banat Kapanig at ni Sir Badong Arateles. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.